Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. And give thanks to Him and praise His name. Okay? And another verse, mga kapatid, is 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen? The old has passed, behold, the new has come. And Isaiah 43 verses 18 to 19 says, remember not the former things, nor consider the things of the old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? So since it is New Year, mga kapatid, we are anticipating a new person in us. Everything is new. Kalimutan na natin yung past. And we're coming into the new year with vigor and with great expectation from the Lord. Amen? Okay, so let's stand up and you join me in prayers, mga kapatid. Father God, Lord, we thank you, Father, for this wonderful day, Panginoon. And we are entering this praise and worship with much appreciation and thanks, Panginoon, sa aming mga puso. Dahil we know that we are gathering in your presence this evening, Panginoon. And today, Lord, we want to ask you to open our hearts, our minds, Panginoon, ready to worship you and praise your holy name, Panginoon. And we ask you to bless this time of the worship, O God, that we may be all uplifted and inspired by your presence, Panginoon. Lord Jesus, we know that the year can be very overwhelming, Panginoon Diyos, but we know, Lord, that you're always with us. Lord, thank you for the presence of each one of us, Panginoon, and even those brethren that we have not seen for a long time and they're here, Panginoon. Lord Jesus, really thank you for their presence. And we know, Lord, that you're going to bless this service as you are the God of order, Panginoon. Lord Jesus, we praise you, we give you thanks. We give glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, praise the Lord. So now we will open up the service, calling our praise and worship to be led by all our beautiful ladies and gentlemen here. Let's welcome the Phil and Zed Church Praise and Worship team. Magandang hapon po sa ating lahat and Happy New Year. Hello. Who's excited to be here? It's the first in-person service ng ating church. Basahin ko lang po Psalm 23, 1-6. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Amen. Amen. Let's sing. Praise, let's sing. Let everything that has breath. We're not going to start until everyone is clapping. So clap your hands. Clap to the beat. And I want to see everyone clapping. I want to see everyone moving. Wag na po tayo mahiya. Let everything that has breath. Come on, church. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Let's sing that again. Let everything that has breath. Everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Shout it out. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. Praise on the mountain. I'll praise when I'm sure
when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let's sing that again from the beginning. Praise in the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm doubted, Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Sing this next part. I'll praise because you're sovereign, praise because you reign, praise because you rose and defeated the grave. I'll praise because you're faithful, praise because you're true, praise because there's nobody greater than you. I'll praise because you're sovereign, praise because you reign, praise because you rose and defeated the grave. I'll praise because you're faithful, praise because you're true, praise because there's nobody greater than you. I'll praise because you're sovereign, praise because you reign, praise because you rose and defeated the grave. I'll praise because you're faithful, praise because you're true, praise because there's nobody greater than you. I'll praise because you're sovereign, praise because you reign, praise because you rose and defeated the grave. I'll praise because you're faithful, praise because you're true, praise because there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church, sing it out. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let's give our God a round of applause. Jesus, we praise you. We praise you, Lord God. We are here to worship you, to give you praise, Lord God. We are overjoyed,
overjoyed that we get to celebrate this new year with you, God. Nandito po kami as a church, Lord Jesus. We thank you and we honor you. We are so blessed, Lord God. Kahit na nakakasimula lang po ng taon, nagpapasalamat kami, Lord God, because we are here. We are here. We are alive, Lord God. We praise you. Sa song po na kinanta namin, Lord God, we praise you in all circumstances. We give you thanks, Lord Jesus. And we won't stop praising you. We won't stop giving you praise. We won't stop singing your name loud for everyone to hear, Lord Jesus. We are here in your presence. Lord Jesus, we pray over this church, Lord God. Alisin niyo po yung shyness man, kung meron man, Lord God, or kung yung meron mang hindrances, Lord God, that's stopping us from giving our all to you, Lord God. We are here for one reason and one reason alone, and that is you, Jesus. We praise you. We praise you. Let's sing our next song. It won't stop now. Sing, I give you glory. I give you glory for all you've brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Come on, church, let's sing. Your presence is an open door. Presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come on, church, let's clap our hands and sing. In every season, your grace has been enough. In every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, And in you, Jesus, the best is yet to come. Oh, your presence is an open door. we want you, Lord. We want you, Lord, like never before. Oh, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. The next part says, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and it won't stop now. Come on, church. I want everyone to shout this out as loud as you can. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. Let's proclaim that these exact words. Let's raise our hands and sing, I know breakthrough is coming. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and it won't stop now. Let's receive the glory of the Lord. I know breakthrough is I coming. know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and it won't stop now. I know breakthrough is coming. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and it won't stop now. I know breakthrough is coming. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and it won't stop now. Hey.
Let's sing, your presence is an open door. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes, Jesus, come to this church, come to this place, come into our hearts, Lord God. We are here embracing the year to come, knowing that you are with us, Lord Jesus. We succumb to your presence, Lord God. We surrender to your plans for each and every person here in this place, for our church, Lord God. We embrace it with open hearts, open arms. Because Lord, we know na yung plans niyo sa amin ang pinaka maganda, nakakabuti sa amin, Lord God. We might not see it, Jesus, but we know that your plans are for the good of those who love you. We want the touch of heaven, Lord God. Touch of heaven in our hearts, in our lives, in this church, in this place. We want to confess, Lord God. Confess of your name and of your glory, of your mighty hands, Lord Jesus, that will touch us, that will lead us to greatness. We treasure you, God. This encounter with you. We want to start the year right. We want to start the year with you. Church, join us and sing this new song. It's called Touch of Heaven. How I live for the moments where I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, whoa, whoa. Let's sing that again from the start. How I live for the moment when I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want
My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again. Throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, whoa, Let's sing. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, all the life in my bones. You're the fire in the morning. You're the cool in the evening. The breath in my soul. All the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, 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 I open up my heart. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. I open up my heart to you now. Do what only you can. Do what only you can. Jesus, have your way in me now. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. Come on, church. I open up my heart. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up. I open up my heart to you. I open up my heart. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. Na 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 na. 'Cause all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into
to the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, 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 All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. We are desperate for your love. We are desperate for your presence, Lord God. We are desperate for a touch of heaven. Church, sing this part with me. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Come on, church, let's lift up our hands. Everybody lift up your hands to God and sing. I surrender all. We surrender to you, Jesus. Surrender all. I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Sing that. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Let's sing that one more time. I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Yes, Lord Jesus, we surrender everything to you. We praise you. We honor you. This is all our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y yumuko at manalangin. Tayo po'y dadako sa ating pastoral prayer. Okay. Muli, O Diyos, kami ay nagpapasalamat minsan pa, O God, sa natapos na taon, O God, ng 2023. Tunay po, O Diyos, na itong bagong taon na ito, na 2024, ang aming mga buhay ay aming muling inihahandog sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa, O God, na kung ano man po yung nangyari ng 2023 ay amin nang makalimutan. Hayaan mo, Panginoon, na itong 2024 ay salubungin namin ng may katagumpayan. Higit sa lahat, Panginoon, sa aming espiritu. Ang amin pong mga puso, O God, kung ito, O Diyos, ay nakikita mong nanghihina, nawawalan ng gana, manhid, matigas, Panginoon, sa pangungusap ng banal na espiritu, o tipong binabaliwala namin ang pagtutuwid mo sa aming mga buhay, O God, amin po itong iniaalay sa iyo, amin po itong inihihingi ng kapatawaran.
Tulungan mo po ang bawat isa na ngayong taon na to, O Diyos, ay kami mamuhay ng ayon sa iyong salita. Huwag mo pong hayaang maging matigas ang aming mga puso. Nasain ka namin, O Diyos, higit pa sa pagnanasa naming maging mayaman sa mundo na ito, O God. Dahil tunay nga, ang kayamanan ay nawawala, ngunit ang buhay namin, O God, ay may patutunguhan. At dahil, Panginoon, kami ay nasa iyo ng mga pakpak, O God, nasa iyong pangangalaga, tulungan mo ang bawat na isa na kami makapanatili, O God, sa aming pananampalataya sa iyo. Huwag naming baliwalain, Panginoon, ang handog na buhay ng aming Panginoong Hesus para kami maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na hindi lang sa isip na nauunawaan namin ang iyong salita, bagkus, Panginoon, ito ay tumimo sa aming mga puso. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa aming mga puso at mamuhay kami sa paraang nakalulugod sa iyo, O God. Ang aming mga kaisipan, ang aming mga pananalita, ang aming puso, O God, tulungan mo nga po kami na maging kawangis kami ng aming Panginoong Hesus, O God. Lahat po ng aming naranasan, kung meron man pong galit, puot, sama ng loob, O God, mga hinanakit, mga kung ano man dyan na mga negatipong bagay, O God, yan po ay amin ang iniiwan sa taong 2023 at wini-welcome namin ang taong 2024 ng may katagumpayan, O God. Hindi lang sa physical, ganun na rin sa aming emosyon, sa aming finances, higit sa lahat sa aming spiritual, O God. At nagpapasalamat po kami sa hapon na ito, O God, muli sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Tunay nga po na sa aming mapapakinggan, sa pastor na iyong gagamitin, si Pastor Alex, O God, tunay na manguna ka sa kanyang harapan, O God. Ikaw ang makita, ikaw ang magsalita, at hayaan mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu mo ang siyang dumaloy sa bawat isa sa amin. Ikaw po, O Diyos, ang siyang maitaas sa lugar na ito at hindi ang bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang mapapurihan at hayaan mo, Panginoon, na ang maririnig namin na magmumula sa iyo sa pamamagitan ng aming pastor na si Pastor Alex, O God, ay tunay ngang mangusap sa aming mga puso, O God. Hayaan mo na itong 2024 at itong aming mapapakinggan ay tunay ngang maging buhay sa bawat isa sa amin. Magkaroon kami ng tunay na pagnanasa na lumalim pa at magkaroon pa ng kumbaga ng mainit na relasyon sa iyong presensya, O God. Hindi lamang po sa aming kaisipan, bagkus sa aming puso. Dahil sabi mo nga sa iyong salita, kahit kami umaawit kung ito'y walang pag-ibig at walang tunay na pagsunod sa iyo, O God, ito'y para lang na pongpyang na walang saysay, O God, na ito'y ingay lamang, Panginoon, dahil ang tinitingnan mo ay ang aming mga puso. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Baguhin mo po ang aming mga puso. Nagpapabago po kami. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw nga po ang siyang maparangalan sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-share ng word ni Pastor Alex sa aming kalagitnaan. At salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang inaangkin namin na hindi kami lalabas, O God, na walang mangyayari sa hapon na ito, O God. Ang biyaya mo, ang kapangyarihan mo, at ang suporta o ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, O God, ay wini-welcome namin sa aming kalagitnaan, higit sa lahat, Panginoon, sa aming mga puso. Tunay nga, maparangalan ka nga po kung paano kami namubuhay sa pang-araw-araw at madatnan mo kami sa paraang nakalulugod sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang aming pinapupurihan, pinasasalamatan, dinadakila sa umagang ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, tayo po'y dadako sa ating offering. So we will collect the tithes and offering while Brother June is going to pray for us. Tayo po'y magsimulang manalangin muli. Diyos ang mga mapangyarang sa lahat. Salamat po sa buong linggo na binigay niyo po sa amin na puno ng pag-iingat galing sa aming trabaho, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin. At Lord, pinapanalangin ko po yung mga tithes and offering ng mga kasama namin dito sa simbahan, Panginoon. Maliit man ito na handog namin sa inyo, Panginoon, pero ang binibigay niyo po na
sukli sa amin ay sobra-sobra po, Panginoon, na nagiging daluyan ng aming mga biyaya sa bawat isa, Panginoon. At itong biyaya naming handog, Panginoon, para sa inyo ay hindi lang po sa simbahan, Panginoon, na mapalago pa po ito sa mga outreach program ng simbahan, mga plano, Panginoon, na makatulong sa iba, Panginoon. Marami pa pong plano ang simbahan namin, Panginoon, para sa ikabubuti po ng bawat isa sa amin, mga kababayan namin, Panginoon. At maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Di po kayo nagkukulang sa amin, bagkus lagi nyo pong pinupunan ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang samit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa Bible reading. Inaanyayahan ko po kayong tumayo lahat at magbigay ng respeto sa banal na salita ng Diyos. Hebrews 10:24-25. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Makakaupo na po tayo. Alright, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Purihin po ang ating pong Panginoon. Pwede po bang gawin po natin, let's all stand, tumayo po tayong lahat. At gawin po natin, please turn to your left and to your right. Lapitan po natin, kamayan po natin, at sabihin po natin mabuti ang Diyos. Sige po, yung ating mga bata, pwede tayong mag-bless sa ating pong mga nakatatanda. Yan, Happy New Year po, Happy New Year. Praise God. Sige. Happy New Year po. Napakabuti ng ating pong Panginoon. Pwede po bang dahil ito po ang unang linggo na tayo po ay nagsama-sama, pwede po bang let's give the Lord a clap offering, yung palakpak po para sa isang Diyos na buhay. Come on! Pasalubungan po natin ng palakpak ang ating pong Diyos na buhay, sapagkat naniniwala po tayo na ang taon pong ito ng year 2024 ay magiging kakaiba sa nakaraang taon ng buhay po natin. Amen? Sapagkat ang taong ito para po sa atin bilang part po ng Phil and Sid family, higit na pagpapalang mararanasan po natin sa ating po mga buhay. Amen. Let us pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, as we listen to your word today, we believe it will change our lives, Lord God. We thank you, Father, for the opportunity to deliver your word. Pangunahan mo po kami, Lord God. And we thank you, Lord God, that your Holy Spirit is always here in our midst and in our hearts to teach us, to encourage us, and give us hope, Lord God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, bago po kayo makupo, pakisabi sa kaliwat kanan, you are blessed and favored. Praise God, praise God, praise God. Purihin po ang atin pong Panginoon. Are you ready for the word? Alam ko po na excited na po tayo sa gagawin po ng Panginoon sa buhay po natin bilang isang pamilya po sa hapon pong ito. Okay? So, natutuwa po tayo sapagkat yung mga kaibigan po natin na hindi po natin nakikita noong mga nakaraang taon at ilang months ay ngayon ay nakikita-kita po tayo. Amen? And I believe with all my heart na unti-unti ay may ginagawa ang Panginoon sa buhay po natin dito po sa atin pong church. Okay? So, minsan pa ako po ay bumabati po sa inyo ng isang maligayang taon. Happy New Year po sa atin pong lahat, people of God. Pangunahan po tayo ng Panginoon sa oras pong ito. By the way, for those who do not know, ngayon pong
month po na ito, tayo po ay nagkakaroon po ng tinatawag po nating small group campaign. Okay? Small group campaign. Sabi nga po natin, small group campaign. Pag inanalyze po natin maigi, ang ibig sabihin po ng small group campaign, tayo po ay nangangampanya sa isang gawain o sistema na naniniwala po ako na gusto itong gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Yan po yun. So, and what we call for our small group is connect group. Yan po yan. Ang tawag po natin ay connect group. Okay? So, let's say connect group. Ano ibig sabihin ng connect group? Last Sunday, sa ating pong online, and I hope na tayo po ay nakakadalo po ng ating pong worship service, even ito po ay online lang. Okay? So, kasi pwede pong present po yung atin pong yung online po natin doon. Pero, di ba? So, ganun din po. Online or face-to-face po tayo. I hope na napapakinggan po natin ang sinasabi po ng ating pong Panginoon. At nais ko po sabihin po sa inyo ngayon pong hapon pong ito na ini-encourage po ang bawat isa na maging bahagi po tayo nito pong ating pong sisimulang mga small group or tinatawag po nating connect group. Yan. So para po sa ating kaalaman, kapag sinabi pong connect group, ibig sabihin po nito ay meron din po, pag sinabi pong small group, ibig sabihin meron din po tayong tinatawag na large group. Okay? Ano po tawag po sa large group na ito? Ang tawag po dito ay corporate worship. Nakatulad po ng ginagawa po natin ngayon. Ito po yan, corporate worship po ang tawag po dito sa pangmalakihang ginagawa po natin. Ang large group gathering po ay tinatawag po natin itong corporate worship. Yan po yan. Okay? Na ginagawa po natin every Sunday and we do it every Sunday just like today. Ito pong ginagawa po natin, ang tawag po dito ay corporate worship. Yan po yan. So ano ba ito? Ano po ba itong tinatawag po natin connect group or small group? Gagawin lang ba natin ito? Kaya ba tayo magkakaroon po ng mga small group gathering o ng connect group gathering dahil makikigaya lang po tayo sa ibang mga simbahan na gumagawa din po nito? Yung po ba yun? Dahil ito po ang uso po sa mga simbahan po ngayon na meron po mga small groups, may mga connect group na ginagawa po sa iba't ibang mga simbahan. Dahil trending po ito, hindi po ba? Or nagte-trend po ito sa ibang mga simbahan today? Hindi po, mga kapatid. That's not the reason. Pakinggan niyo po ito. Ang dahilan po ay naniniwala po ako na ito po ay isang halimbawa na ginawa na po o ginagawa ng early church noong una pong panahon. Meron po silang mga pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga bahay-bahay. Yan po yun. Ito po ay pag-aaral po ng salita ng Diyos, pagbibigay buhay, pagdadalanginan sa bawat isa. Yan po yun. Noong early church sa panahon po ng mga apostol. Okay? Kaya ibig sabihin, hindi na po ito bago. Baka nga dahil hindi na po ito bago, baka nahuhuli na po tayo. Kasi ginagawa po nila ito noong una pong panahon. Pero narinig ko po one time, ginagawa na din po natin ito noon sa atin pong church. Hindi po ba? Kaya lang gagawin po natin ngayon ay lalagyan po natin ng sistema. Kasi pag masyadong marami po ang isang connect group, ibig sabihin mahirap pong i-disciple. Pero pag maliit po, it is easy to manage ang grupo po na maliit. Okay? Sa mga unang simbahan po noon, and we can read that in the book of the New Testament, especially in the book of Acts, makikita po natin po ito. Okay? And I believe with all my heart, mga kapatid, that this is also what God wants us to do in our church today. Ito pong connect group po na ito pong small group po na atin pong ginagagawin po ngayon. Sapagkat sa small group po o tinatawag po nating connect group, dito po nagkakaroon po ng tinatawag po nating discipleship. Sabi nga po natin, discipleship. Yan, discipleship. Dito po nagkakaroon po ng accountability sa bawat isa. Okay? Nagkakaroon po ng parabang accountable sa isa't isa, accountability group, accountability partner, or pray for one another, carry one another's burden. Or dito rin po nagkakaroon po ng ini-encourage po ang bawat isa, especially kapag dumadating po sa matinding pagsubok ang ating po mga kapatid. Hindi po ba? Kasi sa ganitong large group po, mahirap po na masyadong kumonek dahil madami po tayo. Pero pag meron po tayong mga connect group sa bawat tahanan, maliliit na grupo, ibig sabihin napakadali lang po na maintindihan po natin, malaman po natin kung anong nangyayari po sa mga kapatid po natin sa Panginoon.
Okay? At nababawasan po yung mga, meron po bang, yung mga chismisan sa loob po ng simbahan. Kundi doon pa lang sa mga grupo po ng mga connect group o small group, ibig sabihin ay naiingatan na po natin ang buhay ng mga kapatid po natin sa Panginoon. Di ba? Ang sarap isipin na meron pong nananalangin po sa atin, tumutulong po sa atin sa mga pangangailangan po natin. We are encouraged to connect with our fellow believers, mga kapatid. And I hope na maging bahagi po tayo nito pong ating pong Connect Group campaign. Yan. Okay? I believe, as the body of Christ, this is what God wants us to do. Ito po yung gusto po ng ating pong Panginoon. Naniniwala po ako, itong nais po ng Diyos na gawin po natin dito po sa ating pong simbahan as a church at bilang mga bahagi po ng pamilya po ng Phil and Said Fellowship. Ang ganda po ng pangalan ng ating pong church, di po ba? Phil and Said Fellowship. Ibig sabihin, tayo po ay komunidad or Filipino community. Sino po dito ang nakapanood na po at nakita po niyo yung atin pong invitation po sa atin pong Facebook, sa atin pong Phil and Said? Yan. Praise God. Di ba? Ang sarap isipin, no? Dadating ang panahon, hindi lang po ako ang naandon, ha? Yung mga leaders po natin, abangan nyo po sila. Sila din mag-i-invite. Okay? And thank you sa tawag dito, sa wisdom na binigay po ng ating Panginoon kay Sister Maricar. Sinabihan niya po tayo na mas maganda nga naman po yung gano'n na nakikita at naririnig po kung anong nangyayari po at saan na andoon ang Phil and Said Fellowship. Di po ba? Para alam nila kung nasaan po tayo at hahanapin po nila tayo. Okay? So yun po yun. Alam niyo po, I remember the story tungkol po sa isang restaurant o patungkol po sa isang kainan po na ang pangalan po ay House of God's Grill. Okay? Ang ganda po ng kwentong ito. True to life po ito. Totoo pong nangyari po ito. Hindi po ito basta kwento lang o kwentong barbero lang. Okay? Sa mga bata, hindi na nila alam yung yung salitang kwentong barbero lang, no? Pero sa mga alam yun, ha? Alam na po natin mga salitang kwentong barbero. Pag sinabing kwentong barbero, hindi po ito kwento-kwento lang o haka-haka lang. Kundi ito po ay totoo na nangyari po ang kwentong ito. Meron po isang customer sa isang restaurant na ang pangalan po ay House of God's Grill. Ito pong customer po na ito, nagtanong po siya sa namamahala po, doon po sa manager po ng restaurant po na ito. Ang tanong po niya, Mr. Manager, why is this restaurant called the House of God's Grill? Sabi niya ganun, bakit ba tinawag na House of God's Grill ang restaurant na ito? And the manager answered, sabi po niya, kasi yung lolo ko, ang haba po nun, ano? So, pero hindi po mahaba itong kwento na ito. Pakinggan niyo po ito. Sabi niya, yung lolo ng lolo ko ang nag-start nito, itong restaurant na to. And it used to be a church. Dati itong simbahan. Grabe, baka alam niyo pa po ito, kung baka may nakikita pa ko yung ganito, ha? Dati itong simbahan, sabi ng manager. Sabi pa niya, unfortunately, malalayo kasi ang mga town dito sa lugar namin, dito sa church na ito, dating church na ito. Kaya bago ka makarating sa isang town noon, magta-travel ka talaga ng napakalayo bago ka makarating sa isang town. Ganun po yun. So, sabi pa ng manager, when my great-great-great-great-grandfather started this church, and after the church, pag natatapos ang ang worship service, sabi niya, gutom na ang mga tao. So parang siyempre, naawa itong lolo ko. Ang ginawa niya, sabi niya ganon, itong great-great-grandfather ko ay nag-isip to make a small grill. Gumawa po ng isang maliit na ihawan to grill some steak. Steak ba naman di po ba? Okay na din. So yun po yun. Para sa mga church-goer na kung saan ay dumadalo at nagugutom na after the service. Ganun daw po ang ginawa ng lolo niya. Okay? So, ang ginawa po niya, binibenta niya po ito, pinagbibili niya po ito sa murang halaga lang. Okay? But the problem is, eto na, kapag natatapos na po yung worship service ng church, madami na ang hindi agad umuwi. Ayan. Bakit hindi na umuwi? Kasi, nung matikpan nila itong steak ng inihaw, ng lolo niya, nagustuhan. Kaya ang ginagawa nila, before matapos ang worship service, inaabangan na nila itong steak na ito. Kaya madami na ngayon ang hindi agad umuwi. Ang ginagawa nila agad, pagkatapos iniintay po talaga nila
na umorder kagad sila ng steak para po makain po nila. Kaya ang nangyari, eto na, humaba po ng humaba na ang pila doon po sa ihawan. Okay? So mas madami na po ang pumipila sa ihawan kaysa dumadalo sa simbahan. Grabe, no? Kakaiba po itong story na ito. So his great-great-grandfather realized that something was wrong. Sabi niya, malaking problema ito ah. Parang may mali sa sitwasyong ito. Kaya nag-isip yung great-great-grandfather niya na lakihan po yung pwesto ng kainan. Ang galing, no? So, yung ganun po nangyari. Ang ginawa, inoccupy po yung pong space ng church to open more dining table. Ibig sabihin, lumiit. Buti na lang, medyo maliit po yung dining natin, ano? Tapos mas malaki po tayo dito. Di ba ba? Uunahin natin, palakihin po ito. Okay? Bago po tayo dun lumaki. Yan. Kasi, nakita po ng great-grandfather po niya na lalong dumadami po ang tao sa restaurant at pakonti ng pakonti ang mga tao sa simbahan. Okay? Kaya naisip po ng great-great-grandfather po niya na baka yun talaga ang kalooban, kagustuhan ng Diyos. Grabe, no? Parang baliktad po ata. Saan po kaya kumuha ng wisdom itong si great-great-great-grandfather? Di ba? Ang nangyari, eto na. Na-dissolve po yung church at ginawang restaurant. At ang tawag po sa restaurant ay, ano? House of God's Grill. Grabe. Di ba? Dahil doon kaya nagkaroon po ng House of God's Grill restaurant. Nakakalungkot po sa pangyayari pong ito. Tingnan po ninyo ha. Or the sad things about this story is that the true purpose of the church ay nawala na. Yung totoong layunin po ng simbahan na kung saan ay dinadaluhan ng mga tao upang sila ay makakonect sa ating po Panginoon ay nawala na nung panahon pong yun. Actually, kapag inalam po natin ang totoong ibig sabihin po ng word na church o ng iglesia o ng simbahan, ang totoong kahulugan po nito ay mga taong mananampalataya, naniniwala sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang totoong ibig sabihin ng simbahan. Ibig sabihin, ikaw, ako, tayong lahat na nandito, na kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, ikaw ang church. Ibig sabihin, we are the body of Christ. Yun po ang totoong kahulugan po ng simbahan, meaning, kung ikaw, ako, tayo pong lahat na nandito ngayon ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, tayo ang tinatawag na church. Ito po ang totoong simbahan. We are the body of Christ. You are the church and we are the church. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Ano pong sabi po ng Word of God? Sabi po dito, sabayan po ninyo ako ha. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, is Christ. In Tagalog, sabi po, meron po tayo, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte. Ngunit iisa pa rin katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan po ni Kristo. Again, pakisabi nga po sa sarili po ninyo, I am the church. Sa kaliwat kanan mo sabihin mo, we are the church. May nagsasalita po mag-isa. Okay? Okay, sige, tingnan po natin. Kaya nga, kung bakit naman po tayo nagkakaroon o nagtitipon-tipon, nag-gather po tayo every time na meron pong every Sunday or kapag may gawain ng Panginoon sa isang lugar, katulad sa lugar po na ito. Ibig sabihin, this is a building. Okay? Building po ang tawag po dito. Pero, itong building po na to is a place where God's children go to worship. Nagpupunta tayo dito para tayo po ay sumamba sa ating po Panginoon. And it is called a house of worship or church. Church din po ang tawag po dito. Okay? And because of God is a God of order, di ba? Sabi ng Word of God, dahil ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan, nais niya din po na ang simbahan po niya ay maging maayos. Nais din po ng ating po Panginoon ang bawat isa po sa atin na naandi dito po sa Phil and Said family ay maayos po. Yan. Kasi nagka-problema po tayo eh. Nagkaroon ng pandemic, di po ba? Dati, alam niyo, inaalam ko po yung history po o yung story po ng Phil and Said. Ang ganda talaga. And even sa pagkukwentuhan po namin ni Pastor Jojo at ng mga leaders po natin, sabi ko, ang saya.
Pero dahil nagkaroon po ng pandemic, hindi po ba, madaming mga simbahan po ang kung saan ay nagkagulo po at nawala po sa order. But praise God, hindi po hinahayaan ng Panginoon na mangyari po ang kanya pong church na maging magulo. Hindi po ba? So inaayos po tayo. Kaya nga po, ang kagandahan po nito, hindi po ba? Bago pumunta ang ating pong pastor sa Australia, hindi po ba? Gumawa ng kaparaanan ng Panginoon. Very smooth po talaga, sa totoo lang. Ako ba? Na sa totoo lang, nakaupo lang sa bahay po namin, nananalangin, kausap po ang mga baka sa farm. Hindi po ba? Na kung saan, very literal po talaga, na pinapastulan ko po yung mga baka ng ito, kinakausap ko po sila, eye to eye. Hindi po ba? Sinasabihan ko po talaga yung mga baka na ito na ako ang inyong pastor at kayo ang aking mga miyembro. Nasa farm po ako niyan, ha? Umiiyak ako, pero I thank you God because yung calling mo sa akin, Panginoon, ay irrevocable. Pinapakita mo na irrevocable ang calling mo sa akin sapagkat dito pa lang sa farm, pinagpapastor mo na ako, Panginoon. And then after ilang weeks, nabalitaan ko na lang na meron pong nangangailangan po ng assistant pastor na isang church. Di mo ba? Dahil ang ating pong senior pastor ay tinawag din po ng Panginoon sa Australia. Na hindi naman po tayo basta-basta iniiwan lang, kundi bahagi pa rin po siya ng ating pong church. Hindi po ba? Nakakausap po natin siya through online. Minsan dumadating po siya rito. So yung pong kagandahan po doon, nakikita po natin kung paano kumikilos ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay bilang isang simbahan po dito po sa Phil and Said family. Sabi ko nga po, and because our God is a God of order, nais po niya na ang kanya pong simbahan ay maging maayos. Nais po niya na tayo pong lahat ay mailagay po sa kaayusan. Maiayos ang kanyang gawain, maiayos ang mga sistema at gawain po ng simbahan. Maiayos ang ating pong relasyon sa bawat isa, higit sa lahat maging maayos po ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Hindi po nais ng Diyos na tayo po ay maligaw at kung saan-saan lang po tayo pumunta. Nais po niya na mailagay po tayo sa isang lugar upang tayo po ay lumago. Order, mga kapatid, is very important inside the church. Okay? Why? Para hindi po tayo magkaroon ng kaguluhan. Di ba? Kasi po, ang mga tao po ngayon, karamihan sa mga tao po ngayon, even Christians, di ba? Sana po natin sila nakikita nagsisimba. Every May gawain o every Sunday. Sana po natin sila nakikita nagsisimba. Nagsisimba po sila doon sa mga mall, sa mga department store. Hindi po ba? Hindi ko naman po sinasabi, please don't get me wrong ha, na wag po tayong pumunta doon at kami rin naman po, nagpupunta din po kami mag-asama kami mag-asawa sa mall and even sa mga department stores, lalo na kung meron po kaming pambili. Hindi po ba? So, maliban na lang kung meron po tayong trabaho every Sunday or every May gawain po tayo. Hindi po ba? Yung very valid po yun. So, yun po yun. Pero kung wala naman po tayong masyadong gagawin at naandito po ang atin pong church, why? Why not na tayo po ay pumunta sa simbahan at makipag-fellowship po tayo sa kapwa po natin mananampalataya? Yun po yun. Hindi po ba? What I'm saying is, mga kapatid, makita po natin yung mas malalim na kahalagahan po ng simbahan, ng iglesia po ng atin pong Panginoon. Yun po yun. Akala ko nga po nung unang panahon, pag narinig ko po yung word na iglesia, tayo ang iglesia ng ating Panginoon. Akala ko nasa ibang relihiyon na po ako Hindi po ba? Ayun pala, pag tinignan mo ang salita po ng Diyos, ako, I believe with all my heart, very proud po ako pag nakikita ko po yung word na iglesia tayo ng Panginoon. Kasi tayo ang totoong iglesia ng ating Panginoon. Yung mga taong kumilala, tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanyang pong buhay. That's not religion, mga kapatid. Kaya pag tinatanong po ang bawat isa, anong religion mo? Sinasabi ng iba, ay born again ako. Ang word na born again po, hindi po religion po yan. Okay? Nasasabi na lang po natin, kasi yan pa, dahil wala po tayong specific na denomination. Ang iba po sa atin dito, galing po tayo sa iba't ibang klase o uri ng mga samahan ng mga Kristiyano sa Pilipinas. Dahil wala po tayong church, dinala kayo ng Panginoon po dito. Yan. Kaya maintindihan po natin yan. Balikan po natin ang Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. Tingnan po natin, yung binasa po kanina ni Kuya Dominic. Ano po sabi po ng Word of God? Sabi po dito, Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. Sabi po ng Word of God, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Okay? And let us not neglect our meeting together as some people do,
but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Okay? Sa Tagalog, tingnan po, ayan, may Tagalog tayo. Sabi dito, para mas maintindihan po natin, sabi nga, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Dalawa po yung pinapakita. Paano daw natin gigisingin ang damdamin ng bawat isa? Sa pamamagitan ng pagmamahal at paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, ano sabi? Palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sa ibang translation, lalo na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Okay? So yun po yun. Kaya, sabi ni Paul, let us not neglect our meeting together. Huwag daw po natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Si Apostle Paul, mga kapatid, makikita po natin dito, was able to say this because at that time, madami po mga Kristiyano ang nag-i-struggle po sa kanila pong buhay. Dumadaan po sila sa mga matinding mga issue po ng buhay po nila nung panahon pong ito. Kaya po ito nasabi ni Apostle Paul. Di ba? Nakikita ni Apostle Paul na unti-unti nawawala po mula sa regular na pagdalo ang ibang mga Kristiyano sa kanilang pagtitipon. At para po sa atin pong kaalaman, mga kapatid, nagtitrending po ang gawain ng mga Kristiyano po nung una pong panahon. Lalo na po sa mga bahay-bahay. Okay? Trending po yan. Kaya grabe po yung paglago nila spiritually and in numbers. Okay? Pero hindi po nila sinasadya ito na magpadami sila. Ibig sabihin, secondary na lang po yung pagdami. Di ba? Kaya pag dumadating po sila sa mga pagsubok ng buhay po nila, naapektuhan po yung gawain po ng Panginoon. Yan. Even in our time, mga kapatid, our spiritual life is affected when trials come. Totoo hindi? Totoo po ito. And even kaming mga pastors, sa totoo lang, hindi po kami exempted sa mga pagsubok na dumadaan sa buhay. Di ba? Kapag kami ay tinamaan po ng matinding pagsubok sa buhay, dumadating din na nangihina po kami. Naalala ko po yung isang kwento po, na ginigising po ng nanay po yung kanya pong anak na lalaki. Ang sabi po ng anak ng nanay, anak, gumising ka na. Sabi niya, bakit nay? Magsimba ka. Kailangan na nating magsimba. Sabi niya, ayoko magsimba, nay. Sabi niya, anak, hindi pwedeng hindi ka magsimba. Magsisimba ka, tumayo ka na dyan. Magbihis ka na. Sabi niya, ano ba, nay? Please, wag niyo po akong pilitin na magsimba ngayon. Ayoko talaga. Sabi niya, anak, hindi pwedeng hindi ka magsimba. Kailangan magsimba ka, tumayo ka. Sige, nay, bigyan niyo ako ng one valid reason kung bakit kailangan ko magsimba ngayong araw na ito. Anak, kailangan mo magsimba kasi ikaw ang pastor nila. Pambihira. Grabe. Biruin mo, yung pastor, hindi ka dadalo kasi dahil nga ayaw mo. Kasi nga dumadaan sa matinding pagsubok eh. Yung po siguro yun. Grabe, no? Even kami mga pastor, mga kapatid, totoo po yun. Kaya importante po na lagi niyo po kami kasama sa inyong mga panalangin. Kami ni Pastor Jojo, ako, yung mga pamilya po namin, and even leaders, mga kapatid, ipanalangin po natin sila. Isama po natin sila. Alam niyo po ba, nasa dami po ng mga tao po na nagpupunta po sa simbahan, pakinggan niyo po ito madami pa din po sa kanila, mga kapatid, they have no idea why they attend church. So, totoo lang. Maaaring iba may naitulak lang, yung iba na isama lang, napilit lang. Hindi po ba? But praise God, pakisabi sa katabi po ninyo, wala dito nun. Walang napilit dito. Praise God. Hindi po ba? So tayo po ay kusang loob na talagang parang maaaring kung medyo matagal po tayo hindi nakakapag-church, ibig sabihin kaya ka nandito, namimiss mo ang pagsamba sa Panginoon. Namimiss mo ang fellowship ng bawat isa. At gusto namin sabihin po sa inyo, ganun din po kami sa inyo. Namimiss din po natin ang bawat isa. Niyo So ang tanong po, why the church exists? Bakit ba nag-i-exist ang isang simbahan po, mga kapatid? Sapagkat madaming mga tao, mga kapatid, kahit na sila po ay nagpupunta sa kanilang mga simbahan, hindi po talaga nila alam kung anong totoong dahilan ng kanilang pagsisimba. Alam niyo ba, nakakalungkot po sa panahon po natin ngayon? Ang pagsisimba po ngayon, lalo na yung pagdalos po sa mga big church, mga mega church, alam niyo nangyayari? Status symbol. Hindi po ba? Kami dito, itong simbahan namin, itong pangalan ng church namin, madami na kami. Parang gano'n, kaya sama ka na. Hindi po ba?
Ay, hindi pwede. Sasabihan, hindi pwede. Bakit naman? Kasi meron kaming church. Meron kaming Phil and Said family na nagmamahalan sa bawat isa. Nagtutulungan, nagdadalanginan para sa isa't isa. Hindi ba ba? So, yun po yun. We go to church or we come here because this is our spiritual family in the Lord. Di ba ba? Sabihin nga po natin, spiritual family. Praise God. Sapagkat naniniwala po ako sa mundong ating pong ginagalawan, mga kapatid, we have two types of families. Okay? Ang isa ay tinatawag pong physical family. Ano po yung physical family? Halimbawa ako, Hernandez po ako. Alex and my surname is Hernandez. Ang pamilya ko po ay si Grace. Siya din po ay si Mary Grace Hernandez. Kayo din po, Encela family, that's your physical family. Hindi po ba ang Asi family, that's your physical family. The Chong, their physical family. Di po ba? So, yun po yun. Pero meron din po tinatawag po, sorry po, hindi ko na natawag yung iba ha, kasi maano po sa isip ko. Di ba, pe-personalin ko po kayo. Okay, so tingnan po ninyo to. Yung physical family po natin, pakinggan po ninyo to, habang buhay, sa totoo lang, habang nabubuhay po tayo, makakasama po natin yan. Di ba? Habang nabubuhay po tayo, sila pong nakakasama po natin araw-araw sa buhay po natin sa mundo pong ito. Pero yung spiritual family po, hindi lang po natin sila makakasama sa mundo pong ito, kundi pag tayo po ay nasa piling na ng ating Panginoon, makakasama po natin ang bawat isa forever. Huwag po kayong maniwala na sa mundo pong ito ay may forever. Sa mga Facebook, YouTube, makikita po natin, hindi po ba pag mayroong mga in love, may mga boyfriend, girlfriend o mag-asawa, sasabihin na this is my forever. Pero hindi po totoo yun. Wala pong forever dito sa mundong ito. Ang forever po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus lang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po yun. So, ito po yung ating pong spiritual family na kung saan, after dito sa mundo pong ito, kung totoo makakasama ka, hindi po ba, bilang spiritual family po, pagdating ng panahon dun sa kalangitan, sa piling ng Panginoon, kasama ka. Pero ang tanong, makakasama po ba talaga tayo? And I hope na makakasama po tayo, mga kapatid. Kasi ang linaw ng pangako ng ating pong Panginoon eh. Di ba ba? Napakalinaw ng salita po ng ating pong Panginoon. Maraming mga tao na akala po nila, mga kapatid, itong spiritual family, ito po ay isang religion. Okay? Akala nila religion po ito, pero po para po sa ating po mga mananampalataya, this is not a religion. Hindi po ito relihiyon. Okay? This is a spiritual family or church family, mga kapatid. Because religion, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng word na religion, religion means you are binded because of doctrine. Religion means you are controlled by the rules of do's and don'ts. Bawal mong gawin ito, di ba ba? Ang religion po, mga kapatid, ay nakafocus po based on your works and performance. Di ba? Based on your performance ang ang relihiyon. Tinitingnan ang bawat kilos po natin. Di ba ba? That's a religion. But praise God, pero dito po sa Phil and Said family, bilang kapamilya po ng atin pong Diyos, we are binded because of Jesus Christ. Amen po ba? We are binded because of God, not because of any doctrine. Nagkakaisa po tayo dahil sa iisang pangalan, yun ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Yesus lang. Hallelujah. This is the family of God where we belong. Kaya nga nandito po tayo sa building ng Belong Church. Di ba ba? Because where we belong. Oh, yun po yun. Hindi po aksidente na dinala po tayo ng Panginoon po dito. Every time makikita po natin yung word na Belong Church, ibig sabihin, talagang dinala ka ng Panginoon dito. Where we belong, mga kapatid. Ang tanong, ano ba ang magagawa sa atin po ng spiritual family? Di ba ba? Ano ba magagawa po sa atin? Naniniwala po ako that this spiritual family or your spiritual family will help us. Handang tumulong po sa atin. Ito pong spiritual family po natin, mga kapatid, ay makakasama po natin ang bawat isa. Di ba ba? Nakakasama po natin sa isang malakihang gawain na katulad po ng ginagawa po natin ngayon. Sabi natin, corporate worship. Di ba? Pero mas lalo po nating ma-appreciate po ang bawat isa kapag tayo po yung naging bahagi po ng ating po mga connect group. Ng ating po mga small group, mga kapatid. Yan po yun. Medyo inaayos pa po namin, mga kapatid. Ito pong ating pong gagawin. Ito pong small group po natin, mga connect group po natin, silang mananalangin po sa atin, makikinig po sa mga bagay na pinagdadaanan po natin sa buhay,
magiging accountable po sa'yo, makakasama mo sa lungkot at saya ng buhay mo. Gusto mo ba yon? Hindi mo ba? Okay? Kasama mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pwede po natin pagsabihan po ng mga sekreto po natin sa buhay na hindi kailangan malaman ng ibang mga tao. Na hindi kailangan malaman ng ibang mga kapatid po natin. Siyempre, dahil meron po tayong small group, may connect group po tayo. Sis, pwede bang hanggang dito na lang? Sige, huwag ka mag-alala, hanggang dito na lang to. Di ba? Huwag ka mag-alala. Doon ko na nasasabihin sa isang small group ng ibang small group. Ay, hindi pwede po yun. So kaya nga, discipleship group, ibig sabihin, nag-aalagaan po tayo sa isa't isa. Di ba? Only within your connect groups will know. The connect group is also called the discipleship group. Yan po yun. Hindi lang po nais ng Diyos na makilala lang po natin siya as your Lord and Savior ng buhay po natin. Nais po niya, mga kapatid, na bawat isa po sa atin ay lumago, maalagaan at mag-alaga, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Mahalaga po ang salita pong discipleship po sa loob po ng simbahan. Why? Because the Word of God says in Matthew chapter 28, verse 20, alam na po ng iba po ito. Ano pong sabi po ng Word of God? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Sabay-sabay po tayong lahat. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure, ito po matindi, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Grabe, yun ang reward natin. Yun ang premyo po natin. Kasama po natin ang Panginoon kahit anong mangyari. Di ba? So according po sa verse po na ito, hindi lang po tayo basta tinawag para mapatawad po sa lahat po ng ating pong mga kasalanan, mga kapatid. Tandaan po natin yan. At para maging follower lang ng ating pong Panginoon. Hindi po masama po yun. Praise God. Sapagkat tayo po ay naligtas na patawad sa ating mga kasalanan. Pero hindi lang po yun ang nais po ng Panginoon na mangyari po sa atin bilang mga mananampalataya na mapatawad lang tayo at magkaroon ng kaligtasan. Kasi kung yun lang po ang purpose ng ating pong Panginoon na maligtas ka, sana nung sinabi mong, Lord, tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking pong buhay, ang gagawin na lang ng Panginoon para hindi ka na lang pumalpak. Di ba? Anak, kukunin na agad kita. Kasi baka magwala ka dito sa mundong ito. Di ba? So hindi eh. So meron pa. Di ba? Being a disciple is God's plan for every Christian, mga kapatid. At sa bawat isa po sa atin na nandito po, ito ang plano po ng ating pong Panginoon. The Lord never told us to make converts, mga kapatid. He called us to make disciples, mga kapatid. Na ang bawat kabataan po natin, makikita po natin na meron po silang mga grupo na nagdi-disciple po sila ng kapwa po nila mga kabataan. Nagpapalakasan sa bawat isa. Yung mga tatay po natin, ganun din po sila. Ang mga nanay, ganun din po sila. Why? Bakit po ginagawa po natin? Nilalagyan po ng para nating network connect group by level. Why? Kasi meron po ang mga kabataan po natin, meron po silang mga sariling mga lengguwahe na kung saan minsan hindi po natin sila naiintindihan. Kaya sila ang nagkakaintindihan. Ang mga nanay din, sometimes hindi makapag-open sa kanilang mga asawa yan. Hindi, minsan nahihiya po sila na sabihin sa kanilang mga asawa na, pwede bang manalangin tayo? Pero para mangyari muna yon, meron kang mga kapatidan sa mga kababaihan na kung saan mananalangin sa relasyon ninyong mag-asawa. Ganon din po. Ang mga tatay, ganon din. Di po ba? Na habang nag-uusap-usap ang mga kalalakihan, pwedeng kasama si pastor. Hindi po ba? Di po ba? Na kung saan merong table, na kung saan ay nag-uusap sa mabubuting usapan. Di ba? Mabubuting usapan. Ganon po yun. Kasi meron kaming, ang mga kalalakihan, meron po kaming mga lingwahe din na hindi masyadong naiintindihan ng mga kababaihan. Kaya magdadalanginan din po kami. Palagi po ninyo, okay po ba ito? Hindi po ba? Ito po ay counterpart po ito ng Bible study. Na kung saan hindi lang isang araw nagkakaroon ng Bible study sa atin pong church, kundi nagkakaroon po tayo ng maraming Bible study sa iba't ibang lugar. Ano po ba yan, pastor? Bahay-bahay lang po ba yan? Pwedeng bahay-bahay. Kaya lang, siyempre, ang mga kabataan po natin, iba na sila eh. Pwedeng sa bahay sila, pwedeng sa mga coffee shop sila, mag-small group. Hindi po ba? Or pwedeng kung saan sila pupunta, basta sa mabuti at magandang lugar. Hindi po ba? Pero hindi lang basta nagkakasiyahan po sila, kundi anong gagawin? Pag-aaralan po natin, mag-aaral tayo ng salita po ng Diyos.
Kasi sila, mas magandang hindi churchy ang dating. Hindi po ba? Na kung saan kapag naandun po sila sa labas or sa bahay, pwede sila makapag-invite po ng kanilang mga kaibigan. Sa totoo lang. Di ba? At pwede rin po nating gamitin ang mga event ng buhay po natin. Pag may mga birthday po tayo, pwede nating imbitahan ang ating mga kapitbahay. Parang dating po sa kanila, pag nag-invite ka, ay birthday ko ngayon, pwede ka ba ma-invite sa bahay namin? Hindi niya alam. Hindi po ba na yung birthday mo, yung pala yung connect group mo? Ibig sabihin, makakarinig po siya ng salita po ng Panginoon. Hindi churchy. Wag po nating masyadong gawing religious o masyadong spiritual ang pag-i-invite sa ating po mga kaibigan. Para hindi po sila parang ang dating sa kanila, hindi threatening ang dating. Hindi po ba? So yun po yun. And I believe the Lord never told us to make converts, mga kapatid. He called us to make disciples. Ang mga small group, ang mga connect groups po natin ay isa po sa mga pwedeng tool to disciple one another, mga kapatid. Praise God. Ito pong spiritual family po natin. Ang mga may tato yung ang mga connect group po natin, ang mag-i-encourage po sa atin na maging sentro ng buhay po natin ng Panginoon. Kung sa large group na ginagawa po natin, ini-encourage din po natin ang bawat isa na maging sentro ng buhay natin ng ating Panginoon, mas lalo po doon. Mas maiintindihan natin. Kasi hindi po malaking grupo, kundi maliit na grupo lang. That's one of the reasons why we have a church or why we have a spiritual family, mga kapatid. Again, Phil and Sid family, the Church of Jesus Christ, mga kapatid, is here. Naandito po to encourage us na maging sentro po ng buhay po natin ang atin pong Panginoon. Yun po yun. Yun po yun. Yun po ang goal natin. Yun po ang aim natin. Kaya lang, kahit tayo po ay mga Kristiyano na mga kapatid, pakinggan nyo po ito ha, meron pa rin po tayong mga kanya-kanyang pinaniniwalaan sa buhay. Sa totoo lang. Hindi po ba? Kaya kagandahan po sa Phil and Sid family, hindi po tayo control. Hindi po tayo kinokontrol ng ating po mga pastor. Hindi po tayo kinokontrol ng ating po mga leaders. Ang ginagawa lang po natin ay ini-encourage po tayo. Pinapakita po yung kagandahan po ng salita po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya lang sa mga bagay na pinaniniwalaan po natin, inaalam din po natin maigi kung bakit po natin pinaniniwalaan ng isang bagay. Hindi po ba? Hindi ka basta pumapasok sa isang bagay nang hindi mo agad inaalam. Bakit ba gusto ko ito? Or bakit ba ito ang pinaniniwalaan ko? Bakit ba ito ang gusto kong kainin? O bakit ito ang gusto kong puntahan? Bakit ito ang gusto kong gawin o bilhin? Hindi mo ba? Naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin, meron po tayong style na ginagawa sa araw-araw ng buhay po natin. Hindi po ba? At yung style na meron po tayo, nagiging lifestyle po natin ito. Tama po ba? At yung style, from style to lifestyle, hindi lang po basta nagiging lifestyle lang. Yung lifestyle po natin ay nagiging kultura po natin. Sa totoo lang. Na hindi natin namamalayan, maganda man o hindi, ang atin pong mga lifestyle o nagiging kultura po natin. Hindi po ba? So, malalaman na lang natin, huli na pala ang lahat. So, yun po yun. Kaya, dahil doon sa mga bagay na gusto po natin, doon tayo nagkakaroon po ng mga sarili po nating style, sarili po nating lifestyle. Diba? From style, nagiging lifestyle. From lifestyle, nagiging kultura na po natin ito. But praise God, mga kapatid. Purihin ang Panginoon kung yung mga lifestyle na meron po tayo, ito po ay nakapagbibigay ng kapurihan sa atin pong Panginoon. Purihin po ang Diyos po patungkol po doon. Pero dito po sa ating pong church, dito po sa Phil and Sid family, mga kapatid, dapat po na maisip po natin na dapat wala po tayong sariling style. Dapat wala po tayong sariling lifestyle. Why? Kasi nga, God is a God of order. Di po ba? Inaayos po tayo. Sabi nga po natin, meron po tayong kanya-kanyang style na gusto po natin. Style na sinusuot natin, style na pinaniniwalaan po natin, mga kapatid. Pagdating sa mga maraming bagay, meron po tayong mga kanya-kanyang lifestyle. Okay? Kaya nga po, as long na hindi po tayo nakakaperwisyo po ng ibang mga tao, okay po yung lifestyle po natin na yan. Okay? So in fact, mga kapatid, you can have your own lifestyle or style. Pero kung yan po mga style po natin, yung mga lifestyle po natin yan na nagiging kultura po natin individually, mga kapatid, ay okay sa'yo. Ang tanong ito, how about our church lifestyle? Kung meron po tayong personal lifestyle, meron din pong church lifestyle. Tama po ba? Hindi po ba? Ano kaya kung pagdating po sa church ay may kanya-kanya po tayong style o lifestyle? Okay po ba yon? Magulo po o hindi?
Di ba? Pag meron po tayong kanya-kanyang sariling lifestyle po dito sa simbahan, magugulo po tayo. Sa totoo lang. Meron pong pag-aaral na ako din sa pag-aaral po, nahihirapan daw po na lumago o mag-grow ang isang simbahan kapag ang mga miyembro daw po ng simbahan, mga kapatid, ay gumagawa daw po ng kani-kanilang sariling style. Yan. Yun po yun. Halimbawa, sa pagsisimba. Di ba? Yung iba, meron po silang style. Na ang pagsisimba po nila ay for a special event lang. Pastor, special event lang kung magsimba po ako. Why? Kasi siyempre, special event, pinaghahandaan po yan, Pastor. Pag birthday ko, di ba? Pag Pasko, di ba? Kapag New Year, anniversary po namin, magsisimba po kami. Kasi special event, pinaghahandaan ko pa po yan eh. Even November 1, di ba? All Souls Day, pinaghahandaan po namin yan, Pastor. Grabe, pati yun, ano? Kasi special event po yan eh. Pero tingnan po natin, ibig sabihin, mahirap na meron po tayong sariling lifestyle sa loob po ng simbahan. Kaya po pala, yung mga batang maliliit, di ba yung mga batang maliliit, dapat meron po silang tama at sapat na pagkain. Di ba? Kailangan po nila, they need care, they need love, lots of food na makakabuti para sa kanila, lots of rest. Hindi po sila dapat magkaroon ng sarili po nilang lifestyle, ang mga bata. Dapat hanggang bata pa lang po sila, ibig sabihin, tinuturuan po sila ng tamang pag-uugali at tamang pag-aayos ng kanila po mga sarili. Tama po ba? At ganoon din po dito po sa atin pong church. Yun po yun. Kaya hindi pwede na mga bata pa ay gumagawa ng sarili po nilang paglago. Ang magulang po ang nakakakita kung ano ang makakabuti po sa kanila pong mga anak. Ang nakakatuwa po, mga kapatid, dito po sa Phil and Sid family, ang mga leaders po natin, even pastors, mga kapatid, nakikita din po natin kung ano po ang makakabuti po para po sa atin pong lahat. Dito po sa atin pong church, mga kapatid. Kung paano at saan po tayo maaaring lumago spiritually. Okay? Ang tanong, ano ba ang sinasabi po ng Word of God sa kung paano po ba mamuhay ang mga tao noong unang panahon sa early church? Para makita po natin na hindi lang po tayo nakikigaya-gaya lang. Kundi ang gusto po ng atin pong Panginoon, yung early church noong unang panahon sa New Testament ay maging halimbawa po sa panahon po natin ngayon. Acts chapter 2, verse 42. Ito po. Basahin po natin sabay-sabay. Basa. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Dito po, mga kapatid, yung Acts chapter 2 daw po, according sa pag-aaral, is the beginning of the Acts of the Apostles and the Acts of the Holy Spirit. Grabe ha? Dito sa Book of Acts, dito po nangyari po ang matinding pagkilos ng banal na espiritu sa mga Kristiyano po nung una pong panahon. Kaya dito po nagsisimula ang matinding pagkilos ng banal na espiritu sa mga mananampalataya. Dito po sa Book of Acts, pag binasa niyo po yan. Sa Book of Acts din po, nag-origin po ang church, ang simbahan. Okay? Dito po nagsimula. Nagsimula po ang mga iglesia, ang mga simbahan po ng Panginoon sa bahay-bahay nung ang ating pong Panginoong Yesus ay umakyat na po sa langit. Dito po nagsimula po yan. Kasi sa Old Testament po, wala pang simbahan, bagamat meron pong temple. Hindi po ba? Kasi sa temple po, iba po ang sitwasyon po doon. Yung mga priest lang po ang pwedeng pumasok sa loob ng temple. Pero yung mga tao po, nasa labas lang yan. Nagdadala lang po yan ng offering ng kanilang mga hayop na iaalay po sa Panginoon. Pero hindi pa po church ang tawag po doon. That's temple. Ang mga priest lang po, high priest ang pumapasok po doon. Pero dito, sa New Testament, dito po nagkaroon po ng simbahan ng iglesia sa panahon ng Panginoon nung siya po ay umakyat sa langit. Yun po yun. So makikita po natin doon po yung ginagawa po nilang lifestyle. Kaya pala, lumalago po sila spiritually at lumalago po sila in numbers. Madami po sila. Dito po, hindi po natin pinag-uusapan po ito para sadyain na tayo po ay lumago. Okay? Spiritually and para tayo ay dumami. I believe with all my heart na secondary na lang po ang pagdami. Ang importante po dito mga kapatid, tayo po ay nakatingin sa atin pong Panginoon. Sapagkat yun po ang kanilang goal eh. Sila po ay nagpupunta sa iba't ibang mga tahanan, nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Gusto po nilang lumalim sa salita po ng ating pong Panginoon, gawing halimbawa ang Panginoon sa buhay po nila.
Tingnan po natin. Etong nakaka-amaze po dito. Dahil nung una pong panahon, hawak po ng Roman Empire o ng Roman government ang panahon ng unang panahon, ang mga tao noon. Tingnan po ninyo ito ha. Madami pong pinapapatay at marami pong pinaparusahan noong unang panahon ng mga mananampalataya. Pero nakita po ng gobyerno po ng Roman government po ang sitwasyon ng mga Romano noon na kahit pinapapatay na po nila, kahit na pinaparusahan po nila, hindi po nila matalo-talo ang mga Christians. Mga Kristiyano po noong una pong panahon. Why? Sapagkat kahit na pinipigilan po sila, lalo po silang dumadami po noong panahon pong yun. Lalong kumakapit po sa pananampalataya ang mga tao po noong una pong panahon. Yun po noon. Pero ito po ang nangyari po noon kasi nagkaroon po noon ng policy po ang Roman government. Kasi nakita po nila na hindi po nila kayang talunin ang mga Christian po noon. Nag-decide ang Roman government, they declared to become Christian. Grabe, no? Ito po yung sinasabi po natin na para naging status symbol po ang mga Kristiyano po noong unang panahon. Di ba? Para naging uso na lang po ang maging Kristiyano po noong unang panahon. Na gumawa po ng kautusan po si Emperor Constantine na lahat daw po ng tao po under Roman Empire na maging Kristiyano noong unang pong panahon. Ano po kaya yan, ano? Halimbawa, dito po sa New Zealand, di ba yung presidente po dito, mag-declare po ng lahat ng mga tao dito sa New Zealand, dapat maging Kristiyano. Palagay po ninyo, magiging maganda po kaya yon? Maganda yon sa ating pong pandinig. Pero yung pong quality ng pagiging Kristiyano ay hindi po. Kasi magiging trend na lang magiging trending na lang po yan Dahil doon po nagkaroon po ng problema nung unang panahon. Yung iba, ang ginagawa, nakikisama na lang para masabing Kristiyano. Okay? Dahil doon, naging secret at naging underground po ang mga churches po noon. Di ba? Kasi hindi nila alam kung sino yung totoong Kristiyano na po noon Kahit nag-declare po na dapat maging Kristiyano po ang lahat ng mga tao noon. Di ba? Ano ba yung lifestyle o kultura na ginagawa po ng mga Christians noong una pong panahon? And according po dito sa Acts chapter 2, tingnan po natin. Okay? What was the lifestyle or culture of the first Christians at that time? Di ba? Makikita po natin dito, isa-isahin natin. Una, listening to teaching. Ano po ba yung pinakikinggan po nila? Ano ba yung teaching na pinakikinggan po nila dito? Ito daw po ay patungkol po sa mga apostles' teachings. Ano ba yung tinuturo ng mga apostol noong una pong panahon? Mga kapatid, pakinggan niyo po ito Ang idinidiing katuruan po ng mga apostol po noong una pong panahon ay walang iba kundi si Kristo Jesus lang. Yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung benepisyo ng ginawa ng ating Panginoon doon po sa kamatayan niya sa krus, yun po yung mga mensahe. That's the apostles' teachings, mga kapatid. Nakasentro patungkol sa ating pong Panginoon. At every time na sila po ay nagkakasama-sama po sa mga small group po nila sa mga baybay, they are so very excited sa salita ng Panginoon. Number 2, having fellowship. Ano po ito? Ang fellowship po nito ginagawa po nila sa mga bahay-bahay. Maliliit na grupo, small group na ginagawa sa bawat tahanan. Dito po sila po ay nagkakaroon po ng discipleship group at yan po ang dalangin po natin na mangyari po ito dito po sa atin pong church. Sa totoo lang. Number 3, breaking of bread. Okay? Ano pong ginagawa? Puputol-putol po sila ng tinapay. Grabe, no? Kahit pala sa mga small group, pwede po palang gawin ito. Hindi lang sa mga sa corporate worship. Nakatulad po ng gagawin po natin mamaya. Di ba? Kung ginagawa noon po, kung ginagawa man po nila dito po sa panahon natin ngayon, sometimes yung ibang mga simbahan po, hindi na nila ginagawa po ito. Kasi ang sabi po ng Word of God, every time na ginagawa nyo ito, alalahanin ninyo ang ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. At ang sabi pa nga sa tuwing gagawin po ninyo ito, sa tuwing kayo'y nagkakatipon, gawin nyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ang tanong, ibig sabihin pala pag sinabing, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagkakatipon, ano po ito? Once a month lang po ba ito? Palagay po ninyo. Kung based sa Word of God. Ang sabi kung kayo'y sa tuwing kayo'y nagkakatipon, gawin nyo ito. Every time na nagkakatipon. Ibig sabihin, pwede palang gawin sa mga small groups po din pala natin. Pwede din pala natin gawin every Sunday. But for the meantime, praise God, hindi natin nakakalimutan
na alalahanin ng Panginoon sa pamamagitan po ng gawaing ito. Amen po ba? Okay, praise God. And lastly, anong ginagawa po ng mga unang Kristiyano po noon? Nananalangin po sila. Sapagkat para po sa kanila mahalaga po sa kanila ang pananalangin, sapagkat alam po nila ng pananalangin po, ito po ay kumokonek sa presensya ng ating pong Panginoon. Nakikipag-usap. Ito po yung tool ng pakikipag-usap sa ating pong Panginoon. Kaya nga sa mga small group, kaya nga po sa Connect Group Campaign po na ginagawa po natin po ngayon mga kapatid. Okay? Nais po natin na maging halimbawa po yung early church po, yung unang mga tao po sa simbahan po noon. Lalo na po sa pagkakaroon po natin ng mga small group po ngayon. Okay? And I challenge you mga kapatid, join us and be part of our Connect Group sa mga susunod po na panahon. Alam niyo po, siguro maybe next month, ipopost po natin dito yung mga makakasama po natin sa mga small group, pero pag-uusapan pa po muna namin mga leaders po ito. Hindi po ba? Okay po ba sa inyo itong mga pinag-uusapan po natin, mga kapatid? Nasimulan po natin ang bagong taong pong ito, na maintindihan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng mas malalim patungkol po sa ginagawa po natin, pagsisimba. Every Sunday or sa tuwing meron po tayong gawain. Okay? So ngayon pong hapon pong ito mga kapatid, as what I've said mga kapatid, ang mga Kristiyano po noon, sabi natin every time na sila po ay nag-gather, nagkakatipon, lagi po nilang inaalala ang nangyari po sa ating pong Panginoon. Kaya ngayon pong hapon pong ito, okay, ihanda po natin ang ating pong mga puso at ang ating pong mga isipan sa ating pong paglapit sa Panginoon, sa pag-aalaala po ng ginawa ni Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Pero let's close our eyes. Let's bow our head. Sige po. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa hapon po ito. Pasalamatan mo siya sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Pasalamatan mo ang Panginoon sa bagong buhay na pinagkaloob niya po sa atin nung tayo po ay kumilala at tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas ng ating pong buhay. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sige po, ihanda po natin ang ating pong mga sarili sa paglapit po natin sa atin pong Panginoon. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Tinatawagan ko po si Sister Janet and Brother Jared. Sige po. To distribute our elements. Inihiling ko po ang bawat isa na pagdating po sa inyo ng mga elemento pong ito, kumuha lang po tayo ng tinapay at ng juice po na ito. Hawakan lang po natin at mamaya sabay-sabay po tayo na gagawin po natin ito. Praise God. Praise God. Hallelujah. And tonight, mga kapatid, we will also remember yung ginawa po ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Let's continue to praise our God sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa araw-araw po ng ating pong buhay. Praise God. Praise God.
Praise God. Katulad po ng early church, ng mga unang Kristiyano po, ng unang panahon, grabe po yung pagpapahalaga po nila sa katawan ng ating pong Panginoon, sa ginawa ni Kristo sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, kung babalikan po natin yung unang pagkakataon sa buhay natin na inalam natin at inilagay natin sa paanan ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, ang sarap po sa pakiramdam na tayo po'y nilinis ng ating pong Panginoon. Kapag naintindihan mo at nailagay po sa iyong puso at isipan ang kahalagahan ng ginawa ng Panginoon sa krus, pakinggan niyo po ito. I believe you will be strong. I believe you will be healthy and you will live long life here on earth, mga kapatid. That's the benefit ng ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ini-encourage po tayo ng salita po ng Diyos, mga kapatid, na kapag tayo po ay nagpapartake ng Holy Communion o ng Lord's Supper po na ito, wag mo lang po itong baliwalain. Okay? Or parang nakikigaya-gaya lang po tayo, mga kapatid. Let's do this by faith. Let's access the power and the benefits of this Lord's Supper, mga kapatid. The Word of God says in 1 Corinthians, sabi po ng salita ng Diyos, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. Hawakan po natin ang tinapay at ang juice po na ito. Take your elements, the bread and the cup of juice, and today we will partake the Lord's Supper or the Holy Communion. Okay. Taas po natin ang tinapay. Ang tinapay po ay sumisimbolo po ito sa katawan ng ating Panginoong Yesus. Katawan na kung saan ay nasugatan, nabayubay. And today we discern it. Inaalala natin ang kahalagahan ng ginawa ng Panginoon sa krus para sa ating lahat. Dahil sa kanyang mga sugat at mga latay, we speak and we decree and declare, by His stripes we are healed. That's it, the bread. Kainin po natin ang tinapay. Taas po natin ang mga juice. Ang juice po na ito ay sumisimbolo po ito ng dugo ng ating pong Panginoon. Dahil sa kanyang dugo na tumigis sa krus, tayo po ay napatawad sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Uulitin ko po ulit, mga kapatid. The Word of God says, lahat ng ating mga kasalanan. Dahil doon masasabi po nating we are the righteousness of God in Christ Jesus. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon, sabay-sabay po nating sabihin, I am blessed and highly favored. Inumin po natin. Praise God, praise God. Panginoon, salamat pong muli. Tinataas ka po namin sa aming pong mga buhay. We thank you, God, for your love, peace, joy, and protection, Panginoon. Pangunahan mo po palagi ang aming pong mga buhay. We give you praise and we give you honor, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po ba, pagkatapos po na sila po ay magsalo-salo po sa huling hapunan, sila po ay nagpuri po sa atin pong Panginoon. Again, once again, let us call our worship team para tayo po ay magpuring muli sa atin pong Panginoon. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Come on! Sige po. Hallelujah. Praise God. Praise God. Sige po, dapat maging masaya po tayo sapagkat ang atin pong Panginoong Yesus ay namatay at muling nabuhay para po sa atin pong lahat. Praise God. Praise God. Hallelujah. Let's declare the goodness of the Lord.
sing, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me promise and it won't stop now. Come on, church, let's sing this. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Oh, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. One last time, your presence is an open door. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Let's give our God a round of applause. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. So tayo po ay manatiling nakaupo. Na-bless ba kayo sa message natin for this evening? Ako po hindi lang na-bless sa word eh. Nawala po yung fine lines ko sa kakatawa kay Pastor. Pastor, salamat po, pinaligayan niyo ako ngayong gabi. Di ba? So, okay. Bago tayo mag-proceed sa announcements, kasi medyo iniba po natin yung order ng ating program, no? So, I would like to welcome yung ating mga newcomers muna. And when I call your name, can you please stand up? Reggie Bacara. Brother Reggie. Siya po ay kaibigan ni Brother Junri and Brother Jared. Welcome sa Phil and Zed. Welcome po. And of course, yung panganay na anak ni Brother Junri, si Brother Enzo. Hello. Welcome to Phil and Zed. Okay. So, and of course, ang ating pong brother and sister Annabelle and Brother Rex and Trixia. Welcome. Okay. So, kung tayo po ay ready na, magpo-proceed na tayo sa announcements natin. Maraming salamat po. Okay. Yan. So, ang ating face-to-face worship service will be on the next fortnight. So, kung 14 ngayon plus 14, 28. No, that will be our next face-to-face service dito sa Belong Church. So, magsasend na lang po kami ng details, but it's always 5 p.m. every fortnight. And it's always a shared dinner po, mga kapatid, dito sa church. Okay? And ang ating order of worship for the 21st ba? That's 28 po. 28. Okay. So, I see. Okay. Sorry. Okay, so tama. Thank you, Jonah. So, 21st of January, ang ating order of worship is online. Okay? So, ito po ang ating order of worship. Pasensya na po kung natatabing ako kayo. So, ang speaker ay si Pastor Jojo Asi. Hello, Pastor. How are you po? And presider, Sister Heidi Cos. Pastor of prayer is Brother Jared Larita. Bible reader, Brother Israel de la Cruz. And offering, Sister Mami Diday and Sela. And praise and worship ay i-lead tayo ng Sister Lolit and Sela. Thank you. Yan. So, ang ating Phil and Zed prayer meeting ay magsisimula na po ang ating mga gawain. So, that will be on the 19th of January, Friday,
at 8 p.m. via Zoom. So inaanyayahan ko po. Magsasena lang po ako ng details. But ito po ang ating mga prayer warriors for the 19. So ang ating pong leader for our short devotion, ang ating Pastor Alex Hernandez. Prayer, praise, thanksgiving, confession, Brother Junri. And prayer for calamity protection and pandemic, Sister Lolit. Prayer for church concerns, Sister Vicky. Prayer for church members, Brother Jared. Prayer for NZ and other nations and Philippines, Sister Heidi. And I will close and declare the prayer are answered. Okay, thank you po. Ang ating adult Bible study is also via Zoom online. Until end of this month po yan, until further notice po ng ating pastor, once we have met with Pastor Jojo. So that will be on the 20th January, and that's Saturday, 7:30 p.m. PhilNZ Young Adults ay nagpapatuloy po via Discord, and ang kanila pong commencement ay to be announced. Thank you. Okay, birthdays and anniversaries. Pwede pong maanyayahan kung sino ang may birthday or anniversary, and can you please come up? Pastor pala. Happy birthday, Pastor Alex. Bigyan naman natin ng magandang pagbati si Pastor. Happy birthday po, Pastor. Hep, hep. Hep, hep. Ayan, Pastor Alex, ganun po dito, nag-hep-hep po pagkatapos kumanta. Okay, so sino po ba ang other celebrants in January? Si Brother Ese, si Dirk, and nagtataas ng kamay si beautiful lady. Come on, halika, punta kayo dito sa harap. Ano nga pangalan niya? Nakalimutan ko. Ano pangalan ni... Oo, ano pangalan mo nga ulit? Sorry. Ayun, Divine, yeah. Halika kayo, papag-pray kayo dito. So dahil po birthday ng ating pastor, pwede pong maanyayahan ng ating elder, Sister Janet, pwede pong mapag-pray natin kasi birthday po ni pastor. Dito tayo. Pastor, akit po kayo dito. Oo. Yung kambal, anak ni Jared. At saka yung anak ni Brother Nabo, si Kylie pala. Ang dami palang may birthday and anniversary. Jared, baka gusto mo i-join si Sister Janet para makapag-pray sila. Okay? Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid. Pwede pong i-lay hands natin. Pwede pong tumayo kung nais po ninyo. Okay. Tayo lumapit sa ating Panginoon. Heavenly Father, we are thankful. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Kami po ay nakapagpuri, nakapagpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Lord, aming pong tinataas sa inyo ang aming mga kapatiran na sila po ay magdadaos ng kanilang kaarawan sa buwan ng January. Lord, we lift them up to you. Ang bawat isa po sa kanila. Aming pong tinataas ang kanilang mga buhay na kayo po ay magpala sa kanila, manguna sa kanila, magbigay, Panginoon, ng pangangailangan nila, Panginoon, at tumugon sa kanilang mga, kung meron silang suliranin, Panginoon, answer them, O God. We lift them up to you, O Lord. Aming pong tinataas ang aming pastor, Pastor Alex, Lord. Siya po ay magbe-birthday or nagdaos po ng kanyang kaarawan. Lord, itinataas po namin sa iyo ang aming pastor. Pagpalain mo siya, Panginoon. Anoint him, O God. Bless him, O Lord. And sa kanyang buhay, Panginoon, pangunahan mo, bigay mo siya ng wisdom as he leads this church. Sa kanyang mga mensahe, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, we lift them up to you, O God. And bless him and bless his wife and the family, Panginoon, na narito sa New Zealand. Pagpalain mo sila, Panginoon. Lord, ang aming mga kapatid na mga bata, Panginoon, ang kambal na anak ni Jared and Ann,
Sila po ay nagdaos din ng kanilang kaarawan, 12th birthday. Lord, bless them, O God, itong mga batang ito. Bigyan niyo, Panginoon, ng wisdom sa kanilang pag-aaral. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagpasok, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang pag-aaral. Lord, kayo po ang manguna sa mga batang ito. At magpakilala po kayo sa kanila, Panginoon. Reveal yourself to them, O God, upang magkaroon din po sila, Panginoon, ng desire to know you more. At sa darating, Panginoon, ng mga pagkakataon, sila po ay tuturuan, Panginoon, sa Sunday School, O Lord. Nawa, dalhin mo ang mga batang ito, Panginoon. At ipakita sa kanila, Panginoon, ang lifestyle ng church, Panginoon, na meron kami. Lord, we also lift up to you ang kapatid, ang anak ni Nabo, si Kylie, Panginoon, ang batang ito. Ngayon po ay nakakaranas siya ng karamdaman, Panginoon. Touch her, O God. I-bless mo siya, Panginoon. Pagalingin mo siya. At makaranas siya, Panginoon, ng comfort, ng pag-touch niyo, Panginoon, sa kanyang buhay. Ang batang ito, Panginoon, aming tinataas din sa inyo, na siya ay magkaroon din ng buhay, ng desire, Panginoon, na ikaw ay makilala. Sa kanyang murang kaisipan, Panginoon, magkaroon siya ng desire na makilala ka, Panginoon, sa kanyang buhay. Kasama ng kanyang mga magulang at kapatid. Lord, meron pong tinataas sa inyo si Anne. Siya po ay magdaraos din ng kanyang karawan. Next week, oh God, bless her sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang tahanan, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya lagi ng kalakasan, ng protection, Panginoon, sa kanyang pagdadrive, sa kanyang pagtatrabaho. Lord, pagpalain mo sa kanyang tahanan na maging siya ilaw ng kanyang tahanan, Panginoon, at ma-manage niya, Panginoon, ang kanyang household with all your wisdom, Panginoon, ipagkakalob sa kanya. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming kapatid na ito sa kanyang buhay. Lahat ng aspeto ng kanyang buhay, Panginoon, we lift him up to you, O God. Lord, amin rin pong tinataas ang aming pong kapatid na divine. Lord, siya po ay ginagamit mo ngayon. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil you have called her, O God, to be in the worship team, Lord. Siya po ay nagpapagamit sa inyo. Huwag mo po siyang pababayaan, Panginoon, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang patuloy na paglilingkod sa inyo, Panginoon, sa worship team, O Lord. Bless her and bless her talent, Panginoon, more. And magkaroon din po siya ng desire to know you more, Lord, at makasali po siya sa mga gawain, Panginoon, ng kabataan. Lord, amin pong tinataas ang mga batang ito, Lord, na magpatuloy sa kanilang paglapit sa inyo at magkaroon po sila ng hangarin, Panginoon, na lumakad sa iyong nais, Panginoon, na path for them. And for their future, Lord, we just lift them up to you na magkaroon sila ng bright future, O God. At makaranas pa ng marami pang mga pagpapala na ibibigay mo sa kanila, Panginoon. And, O God, we also lift up to you, Brother Eric, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon, bilang ama ng tahanan, O God. We lift them up to you, na siya, Panginoon, ay i-touch mo always, O God. Protect him as he goes to work, maging sa kanyang tahanan, Panginoon. Wherever he goes, Panginoon, siya ay pagpapalain mo at iingatan, Panginoon. And just bless him, O God. Siya po ay napapagamit sa iyo, sa yung sa worship service, O God, sa praise and worship. Lord, bless mo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito. At lalo pa siyang magpagamit sa iyo, Panginoon. Touch him, O God. Touch him. Touch all these lives, Panginoon, na narito sa aming harapan, O God. Kayo po ay magpakaranas sa kanila, Panginoon. Magpakaranas pa kayo ng marami pang mga pagpapala sa aming mga kapatid na ito. And maramdaman, Panginoon, nila ang iyong paghipo. Kung sila ay nangangamba, comfort them, O God. Kung sila ay nagkakasakit, heal them. Kung sila, Panginoon, ay nalulungkot, comfort them. Give them joy and happiness, O God. Bless all of these people. Bless your people, Panginoon. Bless your church. And if I have missed, Panginoon, I just lift up him or her to you, O God. I may not declare blessing, but Lord, ngayon pa lamang, binibless mo rin na siya. In ang congregation, Panginoon, na hindi nagsabi ng kanilang mga kaarawan o anniversary, Lord God, will declare blessing upon them as well, O God. Bless these people, Lord. Bless your people.
And all this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Praise God. Thank you very much sa eldership natin, Sister Janet and Brother Jared, and for all your prayers. Okay, meron pa ba tayong announcements? Or is that's all? Okay, so kanina po, panandalian lang. So kung sino pa po ang gustong magbigay ng offering, so the basket is still there. Or you could approach myself or Sister Lolit po or Sister Janet. Okay po? So tayo po ay tumayo na at ang ating pastor ay magbibigay na ng benediction sa atin and closing prayer. Thank you. Sige po, pwede po bang itaas po natin ang ating pong dalawang kamay? Ito po ay simbolo po ng pagtanggap ng pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Stay blessed. You are blessed and favored, mga kapatid. Praise God. Okay. Lord, dalangin din po namin ang pagkain aming kakainin. Pagpalain mo ito at maging kalakasan ng aming katawan. Pagpalain mo din po ang mga nagdala po at nagbigay po nito in Jesus' name. Amen. Praise God.